So ngayong araw nga guys magpapa-PMS nga pala kami ng aming alagang si Baby Gray. Dahil mula nga nung nabili nga namin to ay hindi pa nga namin siya napapa-PMS. Sabi kasi nang napagbila namin ay kapapa-PMS niya nga lang daw to nung ibigay niya nga sa amin. Nandito nga pala ako guys sa may Oro Auto Track, dito nga lang yan sa may Cabanatuan, sa may paglagpas nga lang ng Pacific pag nga nanggaling ka ng San Leonardo. Kaya dito nga guys napiling magpa-PMS yung classmate ko nga pala yung gumagawa nga dito, kaya mas tiwala nga ako. Ito nga yung classmate ko nung high school na si Jefferson. Ito nga yung isa nga rin sa mga kaibigan ko nung high school ako. Kaya dito ko nga napiling magpagawa sigurado ako na hindi nga ako dito maloloko. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa ibang mekaniko, pero syempre dapat namimili rin tayo kung saan tayo magpapagawa ng sasakyan natin, di ba? Dito nga sinimula na nga iangat yung kotse ko at ito na nga i-drain na nga yung aking langis na luma. Nung chinek ko nga kasi yung langis ko medyo may kaitiman na nga, kaya napansin ko na parang medyo pangpalit na nga yung itsura niya. Eto nga at ngayon ko nga lang din nakita yung ilalim ng sasakyan ko dahil hindi ko nga to nasisilip dahil wala naman akong ganyang pangangat ng sasakyan. Dito nga sinimulan na nga ng classmate kong i-drain yung mga langis kong luma. Eto nga at napakaitim na nga talaga pala. Sa mga malapit nga lang pala dito guys sa Cabanatuan dito na nga kayo magpa-PMS ng kotse nyo. Dito nga lang yan sa may Oro Auto Track. Katabi nga lang to ng Arroyo. Eto nga at ginayak na nga ni classmate yung mga langis na ilalagay na nga sa aking kotse. Eto nga 3 piraso nga lang to dahil 3 cylinder nga lang tong Mirage G4. Kaya hindi 4 na langis yung ilalagay. Kadalasan kasing kotse ngayon 4 cylinder kagaya nga ng mga Vios. Kaya pagka ganun nga 4 yung langis na nilalagay. At dito naman nga sinimulan na nga ng kaklase kong linisin nga lahat ng mga preno ko. At sabi niya nga yung mga brake pads ko raw makakapal pa at hindi pa nga raw palitin. Kaya nga niliha-liha niya na nga lang itong mga preno ko at hinugasan niya nga para nga luminis nga ng magandang ang gamitin pagka pinepreno. Masarap din palang manood ng mga ganito guys dahil matututo nga rin tayo para kahit nasa bahay lang tayo kung may gamit tayo kaya na nga natin gawin ng tayo lang. Pero ako kasi kahit na alam kong kaya kong gawin yung isang bagay minsan parang wala akong tiwala sa sarili ko. Pero kung minsan naman kung sa mga motor-motor lang nagtatangka na nga rin akong pakialaman kung minsan lalo na talaga kung yung mga simpleng bagay lang naman na ginagawa lang sa motor. Pero pag alam ko nga mahirap na talagang dinadala ko na nga ito sa mga magagaling na mekaniko para nga hindi ako magkamali at hindi nga magka-leche-leche yung sasakyan o yung motor ko. Dito nga nakakita nga ng maliit na leak nga yung classmate ko dito nga sa may preno ko sa may hulihan. Pero sabi nga niya hindi pa naman daw to palitin at kaya pa naman daw tong i-repair. Ngayong araw nga 2 sasakyan nga lang kami dito na nagpapagawa dahil maaga nga ako dito nagpunta kaya wala pang masyadong nagpupunta. Mainam lang talaga sa mga ganitong gawaan na agahan natin yung pagpunta para nga hindi na tayo mainip dahil pag naunahan nga tayo ng iba talagang maghihintay nga muna tayong matapos sila. Dito nga kinakabit na nga ng kaklase ko itong mga gulong ko dahil tapos na nga daw niyang gawin kaya ilalagay niya na isa-isa yung 4 nga na gulong. At dito nga after nga daw niyang gawin to isasalin niya na nga daw tong mga langis at ito na nga sinimulan na nga ni classmate isalin tong 3 litrong langis. At after niya nga daw isalin tong mga langis pwede na nga daw at talagang nasa kondisyon na nga daw ulit itong sasakyan ko. Eto nga at sinasali na nga ni classmate itong huling bote ng langis at tapos na nga daw niyang gawin. After nga daw na to pwede ko na nga daw paandarin at matesting. Eto nga at tapos na, hanggang dito na nga lang guys. Thank you so much, bye bye.